Welcome back to my channel, Romeo Boulder. Atin pong bigyan ng reaksyon ang balitang ayon po kay John Vic Rimulya, Ayon Hotel, ibinenta ni Cabral sa isang irikyap. Ito raw po ay pagmamayari ni nasirang Cathy Cabral at ibinenta kay irikyap. Gaano po ba ito katotoo? Ano po? Atin pong alamin. Dati umanong pagmamayari ni late DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang Ayon Hotel kung saan siya nag-check-in ilang oras bago matagpo ang patay sa Bued River, Tuba, Benguet. Sa isang panayam, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na naibenta lang ni Cabral ang hotel kay Benguet Representative Eric Yap ngayong taon. Sinabi rin ni Remulla sa Billionaire News Channel na mayroon siyang hawak na mga papeles na magpapatunay nito. Ayon sa mga investigador, konektado sina Yap at Cabral dahil sa isang rock netting project sa Tuba, Benguet na dumaan sa opisina ng dating opisyal nang magsilbi ito sa DPWH. Ayon po sa balita, konektado raw si Eric Yap at itong si late Cathy Cabral. Ano? Oh? Ayon Hotel, ibinenta ni Cabral sa isang Eric Yap. Ito po yung isang representative ng Lone District ng Benguet. Si Eric Yap, kung hindi pa ako nagkakamali. Ano? Tuloy po tayo. Nagsilbi ring House Appropriations Committee Chairperson si Yap mula taong 2020 hanggang 2022. Ito pala, naging House Appropriation Committee, yung hinahawakan ni Saldico. Kaya makapangyarihan, nakokontrol nila yung budget. Alam nila kung saan nila ibibigay yung mga insertion. Ano? Ito pala ay ang nagbigay ng si Eric Yap ang nag-insert ng 51 billion kay Pulong Duterte. Ano? Biro mo yan? Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na hingin ang panig ni Congressman Yap. Pero sa mensahe ng Ayon Hotel sa BNC, mariin itong itinanggi ang kanilang kaugnayan sa dalawang nabanggit na opisyal. Ayan, Undersecretary Cabral and Congressman Yap are not and have never been owner, shareholders, directors, officers, or beneficial owner of Ayon Hotel. They have no involvement whatsoever, direct or indirect, in the ownership, management, or operations of the hotel. Ayos. Mapapatunayan yan. Wala rin daw silang kaugnayan sa flood control project at anumang koneksyon sa construction industry. Hininga naman namin ng paglilinaw si SILG Remulla at sinabi niya sa isang text message na mayroon siyang papel para patotohanan ang kanyang mga naunang pahayag. Dati umanong pag-i ni late DPWH. Mayroon siyang hawak-hawak na papel. Ayon po kay John Vic Rimulya, Secretary John Vic Rimulya ng DILG, mayroon daw po siyang papel upang patunayan na ang nagmamayari ng Ayon Hotel ay si late Catalina Cabral at ibinenta po nito 2025 kay Eric Yap. Ito na ngayon. May koneksyon. Ang koneksyon sa Ayon Hotel ay lalong nagpapalalim sa intriga. Si Cabral ay nag-check-in dito bago ang insidente at ayon kay Rimulya, pag-aari niya ito hanggang 2025 bago ibininta sa best friend ni Yap na pinangalan ng Ralph Robentan sa papel. Bagaman pinaghihinala ang totoong may-ari si Eric Yap.
malalim. Ito ay nagpapahiwatig ng business relationship sa pagitan ni Cabral at Yap na maaaring nauugnay sa proyekto sa flood control. Si Yap, dating chair ng House Appropriation Committee, ha, mula 2020 hanggang 2022, ay person of interest dahil sa kanyang kaugnayan sa mga kontratista tulad ng Silver Wolves, construction, at nauugnay din sa 51 bilyong allocation kay Representative Paulo Duterte ng Davao City na anak ni Rodrigo Duterte. Ha? Panahon po nila ito nung nagkaroon siya ng allocation na 51 billion. Si Eric Yap po ang House Appropriation Committee. Ha? Na hinahawakan niya po yan. Nagaya po ng hawak ni Saldico. Talagang makapangyarihan po yan. Dahil sa kanila nagmumula ang mga insertion. Ano? Oh. Parehong itinanggi ni Yap at ng Ayon Hotel ang anumang ugnayan. Sinabi ng Ayon Hotel na wala silang kinalaman sa iskandalo at hindi sila pag-aari ni Cabral o Yap. Ngunit hinamon ni Rimulya ang hotel na ipakita ang records ng pagbili na maaaring nagkakahalaga ng daang-daang milyon. Mas malalim na antas, ha? Ang iskandalong ito, talagang napakalalim, ay naglalahad ng sistemang korupsyon na nagkaugat sa politika na dynasties at cronyism. Halimbawa, ang mga pamilya tulad ng Diskaya may 80, may maraming sasakyan at maraming kontrata. Ha? Siko nakatanggap ng 10.15 billion at Duterte na may 51 billion. Insertion ay nagpapakita kung paano ang pundo ay nauwi sa iilang kamay. Ha? Habang ang karaniwang Pilipino ay nagdurusa sa paulit-ulit na pagbaha. Ang pagkamatay ni Cabral ay nagdulot ng mga tanong. Ito ba ay simpleng aksidente o isang paraan upang matigil ang investigasyon? Bagamat walang direktang ebidensya sa foul play, ang timing matapos niyang magbigay ng file sa ICI at Ombudsman ay nagpapahiwatig ng posibleng cover-up o pressure mula sa mga makapangyarihang politiko. Ha? Si Rimulya mismo ay nagbabala na death will not protect you. Hindi kayo mapoprotektahan ng kamatayan ni Cathy. Ha? Na nagpapahiwatig na ang investigasyon ay magpapatuloy. Kabilang ang pagbawi ng ninakaw na pondo sa pamamagitan ng assets forfeiture kahit patay na ang akusado. Ha? Sa huli, ang konklusyon ay mapait. Ang iskandalo ay hindi lamang tungkol sa nawawalang pondo, kundi sa pagkasira ng tiwala sa gobyerno. Ito ay nagpapakita ng ang korupsyon ay hindi aksidente, kundi bahagi ng isang cycle na pinapanatili ng mga dynasties at walang epektong accountability. Bagaman, may hakbang tulad ng pagbuo ng ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, at ang veto ni Pangulong Marcos na
sa 16.7 bilyong redundant project. Ang totoong pagbabago ay nangangailangan ng radikal na reforma mula sa pagbabawal sa dynasties hanggang sa mas malakas na whistleblower protection at hindi lamang sa surface level ano ng investigasyon. Kung hindi ang mga baha patuloy, magiging metafora ng isang lipunang lumulunod sa sariling kahinaan. Habang ang mga may kapangyarihan ay nananatiling tuyo at mayaman. Ang pagkamatay ni Cathy Cabral ay maaaring maging catalyst para sa totoong hustisya o isa pang pahina sa mahabang kwento ng impunity sa Pilipinas. Wag niyo pong kalimutang paki-like, subscribe, and share ang aking YouTube channel, Ramir Boulder. Sa mga nanonood po sa Facebook page, wag niyo pong kalimutang i-follow ang aking Facebook page, Ramir Boulder. Salamat po.